Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan. Dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-19 na araw ng Setyembre, taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Dating Iloilo Mayor Jed Mabilog naiyak ng ikwento sa House Quad Committee ang dinanas na hirap ng pagbanta noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persekusyon, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Senator Franklin Drilon at Mar Rojas balak daw noong palabasing mga drug lord. Mahigit 20 dating PNP chief iniimbestigahan kaugnay ng pagtakas sa dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Babaeng nakatambay lang sa eskinita sa Cebu City, biglang malapit ang binaril sa ulo, patay. Sa pool sa video, tauhan ng MMDA bumagsak matapos ilang beses nasuntukin sa gitna ng clearing operation sa Pasay. Sa Frontline News Abroad, mga pager at walkie-talkie na nilagyan ng bomba sa Lebanon sumabog. Death toll umabot na sa mahigit 30. At sa showbiz, Joshua Garcia sumabak sa pagiging voice actor para sa Disney film na Inside Out 2. Sino kaya ang karakter na bobosesan niya? Binalak umanong palabasing drug lord sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas ayon kay dating Iloilo Mayor Jed Mabilog. Sa pagdinig ng House Quad Committee, emosyonal na ikinwento ng dating alkalde ang dinanas niyang hirap nang mapasama siya sa drug watch list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persekusyon, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Bumuhos ang 7 taong emosyong kinimkim ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na napasama sa 2017 Unverified Drug Watch List ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumatak din daw sa isip ng alkalde ang paulit-ulit noong pagbabanta sa kanya ni Duterte. Ipinapanood yan sa pagdinig kanina ng House Quad Committee. The mayor of Iloilo City, I identified him. I said, you're next. Patayin talaga kita. Alam po nating lahat, hindi lamang po ito basta-basta pagbabanta. Kayang-kaya niya pong totohanin ito. Labag man sa kalooban, kinailangan po naming lumisan at wag na munang bumalik sa Pilipinas. Noong August 2017, habang nasa Japan si Mabilog, nakatanggap daw siya ng tawag mula sa isang PNP Regional Director at inimbitahan siya sa Campo Crame. Nakausap din daw ni Mabilog si nooy PNP Chief Ronald De La Rosa at sinabing naniniwala raw na inosente siya kaya tutulungang makauwi. Pero makalipas lang ang ilang minuto, may tumawag ulit kay Mabilog na isa pang general para balaan siya. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords.
Pati ang misis ni Mabilog, tinext din daw ng asawa ng isang general at binalaang wag uuwi dahil napalilibutan ng mga armadong tao ang kanilang bahay. Dahil sa mga pagbabanta, 7 taong nag-self-exile si Mabilog at nakahingi ng political asylum sa Amerika noong 2019. Tingin ng dating alkalde, politika ang dahilan kaya biglang isinama ang pangalan niya sa drug watch list. Do you believe that it Ang was dahilan the kaya former biglang president isinama ang that actually put you in that initiated list that you're talking about? Yes, Your Honor. I believe that, Your Honor. Tanong ng mga kongresista, sino ang tinutukoy na opposition senator at dating presidential candidate na gustong palabasing drug lords? Better you answer yes or no. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Better Yes, you answer yes. Former Senator Maroas, former Senator Drilon, which is your cousin. Yes, sir. It is all about politics. Drilon, it is all about politics. Kaya, yung Duterte's list, again, it's all about politics. From the statement of Colonel Espinido, nakalitaw po na it was not, it does not gone through vetting and validation. Pagkalaban ka sa politika, nasalistahan ka. Wala pang pahayag tungkol dyan sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas. Nang matanong si Mabilog kung bakit hindi naghain ng reklamo laban kay dating Pangulong Duterte, sagot niya, napatawad na raw niya ito. Meron din daw kasing immunity noon sa mga kaso ang Pangulo. Pero ngayong private citizen na si Tigong, giit ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante. Kaya may mga umiiral na batas ay para mapanagot ang mga dapat managot. Samantala, humarap din sa pagdinig si dating Cebu City Mayor Tomas Osmeña. Ibinahagi niya ang natanggap daw niyang impormasyon na kumukubra ng 1 milyong pisong payola kada linggo si retired Police Colonel Royina Garma. Siya ang pulis na inilipat noon mula Davao papuntang Cebu City. No-show naman sa pagdinig si Garma dahil sa pananakit ng leeg at tenga. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ang pagdinig ng House Quad Committee. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Gaya sa Senado, wala rin napala ang mga kongresista kundi sakit ng ulo sa pagdalo ni dating Mayor Alice Go sa hearing ng House Quad Committee. Unang tinanong si Go tungkol sa kanyang pagkatao pero tumangging sumagot si Go. Git niya may mga nakabinbing ng kaso laban sa kanya tungkol sa citizenship issue. Mahilap din ang mga sagot niya tungkol sa koneksyon niya sa Balfulan Corporation. Tinanong din si Go tungkol sa naging pahayag ng acting mayor ng Bamban na si Eranio Timbang na si Go ang nag-endorso ng mga pogo sa sangguniang bayan ng Bamban. Dito na tuluyang napikon ang mga mambabatas. Ang sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorso sa sangguniang bayan ng Pogo. Oo, hindi. Hindi po. Oo, hindi. Your Honor, You're under hindi po. oath. Opo, I'm under oath. You're under oath, Opo, and that you answer me, nagisinungaling ba yung acting mayor o hindi? hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya eh. Sinabi niya ikaw nag-endorse eh. You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung mayor. Nagsisinungaling yung acting mayor. Your Honor, Teka, bakit ka umiiwas? Sabi mo hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko, nagsisinungaling yung acting mayor o hindi? Your Honor, hindi ko po alam kung... Oo o hindi? Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Kaugnay niyan, inimbestigahan na ng Philippine National Police ang posibilidad na meron ngang dating hepe na tumulong kay Go para tumakas. Martes nang sabihin ni PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva na may impormasyon ng isang dating PNP chief ang nasa payroll ng mga pogo. Aminado naman si PNP Chief Romel Marbil na apektado ang moral ng organisasyon dahil dito. Kaya naman susulat siya kay Villanueva para sabihin na nito sa PNP kung sino ba ang sinasabing dating hepe o aminin na lang ni Villanueva sa Senate hearing na bogus o peke ang nasabi niyang impormasyon. Wala pa po kaming report coming from General Raul
Villanueva doon sa sinabi niya. But we are investigating 24 of our former chief PNP kung involved po sila. And we're not happy with what he said. Since he's under oath, he have to tell us kasi it affects the whole organization. We're making a letter addressed to General Raul Villanueva to really name the name kung sino po talaga. Or else, you have to clarify po dun sa Senado na wala naman talaga. Kasi what happened is he's under oath and you have to tell us kung sino yung pangalan. Kinwestiyon ng Commission on Audit ang Office of the Vice President sa ginastos nitong 164 million pesos na confidential fund noong 2023. Tungkol sana riyan ang itatanong ng ilang kongresista kay VP Sara pero hindi siya nag-oath-taking at maagang umalis kahapon sa pagdinig ng Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. We have not done anything wrong. There is no misuse of funds. Pahayag yan kahapon ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga kumikwestiyon sa paggastos ng kanyang opisina sa pondo ng bayan. Pero ang mga salitang binitawan ng bise, hindi pinagtibay nang tinanggihan niya ang oath-taking sa gitna ng House Committee on Good Government hearing. Hindi raw kasi niya kailangang manumpa dahil hindi naman siya testigo kundi isang resource person. Sa oath-taking, nangangako ang isang tao na magsasabi siya ng katotohanan, buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Kaya naman ang mga mambabatas, hindi na tinanong pa si VP Sara. Dahil hindi naman po nag-oath yung Vice President, Mr. Chair, ang akin na lang mga tanong ay tatanong ko na lang po sa DBM at saka sa COA. Hinimay ng mga mambabatas ang Audit Observation Memorandum o AOM tungkol sa 2023 confidential funds ng Office of the Vice President. Sa taong yan, 500 million pesos ang confi funds ng OVP. Pero 375 million pesos lang ang nagastos base sa ulat ng Commission on Audit. Sa loob ng 52 days sa unang quarter ng 2023, mahigit 2 milyong piso ang arawang gastos ng OVP sa kanilang confidential funds. 1.29 million pesos dyan, kinikwestiyon ng COA. Sa second quarter naman, 1.8 million pesos kada araw ang nagastos sa loob ng 67 days. Kalahati niyan ang kinikwestiyon. Habang sa third quarter, 1.5 million pesos na confidential funds ang araw-araw ginastos sa loob ng 79 days. Halos kalahating milyon ang kinikwestiyon. Kabilang sa pinagkagastosan ng OVP sa confi funds ay ang pambayad ng reward na umabot sa 62 million pesos sa tatlong quarter. Kinuwestiyon din ang bayad para sa medical at food aid na nagkakahalaga ng kabuuang 82 million pesos. Meron pang 2 quarter na ginastosan ng tig 10 milyong piso para sa incentives o travel na may kaugnayan sa confidential operations. Sa kabuuan ng 2023, 164 million pesos sa confidential funds ang kinikwestiyon ng COA sa opisina ni VP Sara. Hiningan na raw ng COA ang OVP ng dokumento tungkol sa paggastos nila ng confidential funds. As far as the documents that they have submitted, we are not so far we are not satisfied with the documents they have submitted. So we are asking for explanation on those items. Sa gitna ng pagtalakay niyan kahapon sa Kamara, biglang nanghingi ng 1 minutong recess si VP Sara. At pagkatapos, May I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin, marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. tuluyan na ngang umalis ng pagdinig ang bise habang pinag-uusapan ang confidential funds ng kanyang opisina. Para kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, lalong dapat siyasatin kung nagagamit ba ito ng tama. Lalo't nauna nang naglabas ng Notice of Disallowance ang COA sa OVP sa 73 million pesos na bahagi ng confidential funds noong 2022. It still is very telling po na there seems to be a pattern. It's something that we really have to consider. Is there a pattern of misuse or misfeasance, or is this malfeasance even? Hindi pa naman final ang AOM. Nauna na ring giniit ni VP Sara na handa silang sagutin ang COA. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Nakakulong na ang dalawang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Mag-iisang taon na pero umaasa pa rin ang pamilya Camilon na mahahanap ang nawawalang beauty queen. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Naglalakad si dating Police Major Alan De Castro at driver niyang si Jeffrey Magpantay ng palibutan ng mga pulis sa Barangay Caloocan sa Balayan, Batangas noong September 14. Sina Castro at Magpantay ang tinuturong sospek sa misteryosong pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Naaresto ang dalawa sa bisa ng warrant of arrest para sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention. Walang piyansang inilaan sa kanila kaya nakakulong sila ngayon sa Balayan Municipal Police Station. Una nang ibinasura ng piskalya ang kaso laban sa mga sospek nitong Abril. Pero naghain ng motion for reconsideration ang pamilya ni Camilon. Kinatigan ng prosecutor ang motion at kalaunan ay naiangat na sa korte ang kaso. Ikinatuwa naman ng nanay ni Catherine ang pagkakadakip sa dalawang sospek. Umaasa raw siyang unti-unti nang mabibigyan linaw ang sinapit ng anak. Wala ko man akong ibang hinihiling kundi ang sabihin nila yung totoo, kung nasaan ang aking anak, kung anong ginawa nila, kung saan nila dinala. Sa simula ma'am, wala na po akong hiniling na iba, kundi ang malaman kung nasaan po ang aming anak. Huling nakita si Camilon noong October 12, 2023 sa ilang bayan sa Batangas batay sa mga nakuhang CCTV footage. Agad na lumutang ang pangalan ni De Castro bilang sospek dahil magkarelasyon daw sila ng beauty queen. Ayon naman sa ilang lumutang na witness, nakita nilang duguan si Camilon at nililipat ng sasakyan. Naroon daw ang driver na si Magpantay. Kalaunan ay isang abandonadong sasakyan ang natagpuan ng mga pulis. Ayon sa PNP-CIDG, nagtugma ang nakuhang hibla ng buhok at dugo sa SUV mula sa DNA samples na ibinigay ng mga magulang ni Camilon. Of course, syempre po, medyo habang tumatagal po, nagiging slim po yung chance natin. Pero still po, syempre po, we're still hoping na makita po natin si Miss Catherine. Pero syempre po, nag-expect din po tayo ng worst. Hanggang ngayon, malaking katanungan pa rin kung nasaan na nga ba talaga si Catherine. Talagang ayaw kong ilagay sa loob ko na wala na dyan. Pero naasa ho ako, kung ano man po ang magiging kahihinatnan, ma'am, nandoon ho yung pag-asa na sa isang araw, baka bumalik pa rin siya sa amin. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Napatumba ng suntok ang isang tauhan ng MMDA sa Pasay. Ang may kagagawa niyan, isa sa mga sinita sa clearing operation na nahulihan din ng illegal na droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Nasa kanyang motorsiklo ang tauhan ng MMDA na yan sa Pasay nang lumapit ang isang lalaking kumukuha ng video. Hinawi ng taga-MMDA ang cellphone pero tila napiko ng lalaki at biglang sinuntok ang MMDA personnel. Nagpatuloy ang pananapak hanggang sa tuluyang matumba sa kalsada ang tauhan ng MMDA. Nangyari yan sa kalagitnaan ng clearing operations ng MMDA sa kanto ng Advincula Street at FB Harrison Street. Nagsimula daw mag-video ang nanuntok na lalaki nang masita nila ang binabantayan itong sasakyan dahil sa illegal parking. Hindi pala siya talaga ang driver. Hindi rin po siya ang may-ari ng sasakyan. Kumbaga, binilin sa kanya dahil nasira yung kotse. So, he is the mechanic. Nabigyan na siya ng mga towing impounding forms po natin and also the violation ticket. Ang ginagawa po niya, nagkakamera siya, nagvi-video siya. Ayon sa enforcer, tinabig niya ang cellphone dahil masyado na itong malapit sa kanyang mukha. Bibidyoan ka na, ginaganon yung mukha ko. Hindi ko lang muna pinapansin. Hindi, kunin niyo lahat. Dinalawang pauli ako, kaya doon ako natumba. Yung dalawang huli na suntok, yung medyo solid. Kaya ang pakiramdam ko, parang nagdilim yung paningin ko talaga. Wala na sa gaanong lakas na tumanggap ng gano'n. Nilinaw naman ng MMDA na hindi ipinagbabawalan ng pagbivideo ng publiko. Pero kung nakakasagabal na ito sa kanilang operasyon, kailangan na nila itong ipahinto. As seen on the CCTV footage, tinapat sa mismong muka ng ating enforcer. Hawiin, alisin yung cellphone sa muka at para makaalis na po sila, which is that is our standing order. Unfortunately, siguro medyo maluwag ang hawak din, lumipad yung cellphone. Sinuntok ang ating enforcer. Inaresto na ang nanakit. Nahulian pa ito ng isang sachet ng hinihinalang shabu. Aminado naman ang suspect sa kanyang ginawa at inamin din niyang nagdodroga siya. Bakit sir umabot pa dun sa pananapak sir? Yung cellphone ko kasi na pinambibideo ko sa kanya, tinapik niya na nabasag.
tumilapon. Siguro mga 3 metro yung tinapunan. Maharap ang suspect sa kasong indirect assault at kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Malapitang binaril sa ulo ang isang babae sa Cebu City kabilang sa tinitignang motibo, illegal na droga. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Pagmasdan ang kuha ng CCTV na yan sa eskinita ng Barangay Guadalupe sa Cebu City mag-aalas 8 kagabi. Isang babae ang nakaupo at naglalaro ng kanyang cellphone habang abala naman ang 2 batang nagko-computer sa gilid. Maya-maya may dumating na 2 lalaki. Isa sa kanila ang pumunta sa harapan ng babae habang ang isa bumunot ng baril. Saka malapitang pinaputukan sa ulo ang biktima. Mabilis namang umalis sa mga suspect na parang walang nangyari habang napatakbo ang mga bata. Dead on the spot ang 40 anyos na biktimang si Bibilin Gabutan, dating OFW sa Saudi Arabia. Binirify talaga kung siya talaga yung target nila. And yung doon na binaril ng isang kasama ng suspect na nag-verify doon sa mukha ng babae. Palaisipan sa naulilang pamilya kung ano ang motibo sa pamamaril. Wala raw kasing nakaaway si Gabutan. Wala talaga akong alam dyan, sir. Pero yung mga tao, ang sabi dito sa amin, pinagdududahan umano siyang asset. Dahil mabilis na ikasa ang hot pursuit operation ng mga pulis, agad na aresto ang 2 suspect makalipas ang 10 oras matapos ang krimen. Pero tikom ang bibig nila. Hindi mo makausap ng maayos. Pero inamin nila na sila talaga yung bumaril doon sa babae. Na-recover sa kanila ang mga damit na suot na mangyari ang pamamaril pero hindi na na-recover ang baril na ginamit. Sa ngayon, kabilang sa tinitingnang motibo sa krimen, ang personal at pagkakasangkot sa illegal drugs. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Matinding baha ang naranasan sa Davao Region kasunod ng masamang panahon. Kabi-kabilang sasakyan ng tumirik sa kalsada dahil sa taas ng tubig. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Nagmistulang ilog ang isang lane ng National Highway sa bayan ng Santa Cruz, Davao del Sur kagabi. Kasunod yan ng malakas na ulan sa lugar. Kaya ang mga motoristang naabutan, stranded sa daan. Sa isa pang video, kanya-kanyang tulak ng motorsiklo ang mga rider sa kasagsagan ng matinding baha. Ang ilang sasakyan, tumirik na kaya nirespondihan na ng mga rescuer. Bukod sa mataas na ang tubig, pabugso-bugso pa ang nararanasang ulan doon. Ganyan din ang sitwasyon sa bahagi ng MacArthur Highway sa Davao City. Hanggang kaninang umaga, lubog pa rin sa tubig ang ilang national highways sa lungsod. Sa tindi ng baha, tumirik ang mga pampasaherong sasakyan. Kaya ang mga pumapasadang driver, iniinda na wala na nga silang kikitain. Sira pa ang kanilang panghanap buhay. Hindi yan ang makina mag-andar. Perwisyo talaga, ma'am. Walang kita. Kasi hindi naman kami makapamasada. Nalubog yung sasakyan kasi mataas talaga ang tubig. Hindi kasi kami makadaan. Kasi kapag dumaan yung mga malalaking sasakyan, kaming maliliit na sasakyan ang malulunod. Kaya ngayon, pahirapan ang pagko-commute. Sa huling tala ng Office of Civil Defense o OCD-11, 8 barangay sa Davao City at 1 barangay naman sa Santa Cruz, Davao del Sur ang apektado ng pagbaha. Wala namang naitalang nasawi o nasaktan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Helen. Pero nariyan pa rin ang hangin habagat na patuloy na magpapaulan sa bansa. Tuloy-tuloy na bugso ng ulan ang mararanasan sa Zambales at Bataan. Paminsan-minsang pag-ulan naman ang inaasahan sa Ilocos Region. Habang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Mindoro, Palawan at Calabarzon. Sa Visayas at Mindanao naman, bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi. Dulot naman po yan ng localized thunderstorm. Susunod, construction worker aksidenteng nahulog sa pinagtatrabahuhang gusali sa Cebu.
News 5 exclusive, Chinese inaresto dahil ninakawan umano ang kapwa pasahero sa gitna ng flight. At Jenny ng Blackpink, on dating status nga ba sa GOT7 member na si Bam Bam? Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang construction worker sa Cebu City matapos aksidenteng mahulog mula sa ika-17 palapag ng building. Posible raw na tinangay ng malakas na hangin ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Duguan at may bali sa binti ang construction worker na ito nang matagpuan sa manhole malapit sa isang ginagawang gusali sa Barangay Apa sa Cebu City noong Lunes ng gabi. Base sa investigasyon, huling nakita ang biktimang si Michael Isidro sa ika-17 palapag ng gusali na nagpipintura. Hanggang sa napansin na lang ng mga katrabaho ni Isidro na hindi pala siya nag-time out noong uwian na. Dito na nila hinanap ang construction worker hanggang sa matagpuan siyang wala ng buhay sa manhole. Ayon sa mga pulis, posibleng na aksidente o tinangay ng malakas na hangin ang biktima dahil sa masamang panahon. Kaya siya nahulog mula sa ika-17 palapag. Inaalam na ng city building official kung may pagkakamali o pagkukulang ba ang construction company sa pagpapatupad ng safety protocols ng kanilang manggagawa. Lumalabas na natanggal ang bakal na pinagkapitan ng lubid ng biktima sa kanyang safety harness. Ako mas nag-i-ask. Tinanong ko sila, ba't nag-work sila ngayon na masama ang panahon? According to them, during that time, walang hangin, walang ulan, kaya nag-work sila. Isa pa, may safety, but hindi nilagay sa proper area kung saan dapat ilagay. Doon lang nilagay sa gilid ng aircon, nakasali rin sa nahulog sa ibaba. Binigyan na ng notice of violation ng construction company. Pansamantala rin munang sinuspinde ang operasyon sa ginagawang gusali habang gumugulong pa ang investigasyon. Pangayuan na to sila o incident report. Hinihingan natin sila ng incident report at ang mga dokumento. Pangalawa, mitigating measures, rectification works, and methodology para di na ito mangyari. Tapos reason, pangatlo, bakit ilip natin ang suspension at pang-apat na ang settlement pamilya ng biktima. Pinuntahan ng News 5 ang construction site pero walang gustong humarap sa amin. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Huli sa aktong isang Chinese na nagnanakaw sa bag ng isang pasahero sa loob mismo ng eroplano. Ayon sa mga otoridad, nakita ng flight attendant ang Chinese na may kinukuha sa handbag na nasa overhead compartment ng eroplano. Pagmamayari ang bag ng isang Pinay judge. Nangyari raw ang nakawan sa gitna ng flight papuntang Maynila mula Kuala Lumpur, Malaysia. Nang isumbong ng flight attendant sa pasaherong pagnanakaw, dito na raw nadiskubre ng biktima na kinuhanan ang wallet niya ng 11 piraso ng $100 bills. Nagkakahalaga ito ng 53,000 pesos. Agad namang inaresto ang suspect pagkalapag sa NAIA Terminal 3. May kasama raw 2 pang Chinese national ang suspect pero inaalam pa ng mga otoridad kung may kinalaman sila o modus nila ang pagnanakaw. Ito po ay isang isolated case po. Ang theft incident po sa while on board po tayo ng eroplano or in-flight po. Nagkakandak po tayo ng further investigation para malaman natin kung may mga kasabwat nga ito, may mga kasama siya, or kung may mga modus po sila. Maraming mobile phone users ang nagulat nang biglang magkaaberya sa signal ang mobile network na Smart. Paliwanag naman ng kumpanya, nagkaproblema ang isa sa facility nila. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Pasado alas 7 kagabi nang biglang nawala ng signal ang Smart user at delivery rider na si Tonton habang nasa Novaliches sa Quezon City. Hindi siya makapag-text, makatawag o maka-access sa internet kaya nahirapan siyang ihatid ang mga dapat i-deliver na parcel. Hindi ko ma-drop off. So, anong nawala yung signal.
Naghanap ako ng tindahan para magpaludo sa Globe. Bumalik na uli nung nandito na ako sa Pasig. Kanina sa ako Novaliches. Si Sheila naman, nagtaka rin nang biglang mawalan ng signal. Kaya nahirapan din siyang makontak ang kanyang mga kamag-anak. Lahat po ng koneksyon dyan, nandyan po nakasalalay. Kaya nawala ng mga 4 oras, 4 na oras eh. Nabiyaya ko ng galing Quirino po eh. Tapos napunta dito, wala pa rin signal. Paliwanag naman ng Smart Communications, nagkaroon ng power issue sa isa sa kanilang mga facility. Kaya nakaranas ng paputol-putol na voice, SMS at data services ang mga customer nila sa ilang bahagi ng Metro Manila. Bandang 2:00 ng madaling araw na kanina nang kumpirmahin ng Smart na nakumpleto na nila ang pag-aayos, kaya balik normal na ang kanilang serbisyo. Pero kaninang umaga, ilang customer pa rin ang hirap makakonek, gaya na lang ng motorcycle rider na si Senon. Nakakaunti lang daw ang nakuhang pasahero. Siyempre sir, hindi kami makakuha ng booking pagka yung data namin nagloloko. Wala nga po pumapasok sir kanina. Kasi nga yung internet mabagal. Base sa huling abiso ng Smart kaninang hapon, bagamat kumpleto na ang pag-aayos, ay may ilang customer pa rin sila sa NCR, North at South Luzon na putol-putol pa rin ang mobile service. Ginagawa na raw nila ng paraan na maibalik sa normal ang kanilang serbisyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Si PLDT Smart Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Ratsyada na tayo ng mga showbiz update ngayong Huwebes. Itinanggi ng company Jennie ng Blackpink na dinedate niya si Bam Bam ng grupong GOT7. Ayon sa OA Entertainment, matagal nang magkaibigan ng Blackpink member at si Bam Bam. Pumutok ang issue ng maispatan sina Jennie at Bam Bam na magkasama sa US. Sabi pa ng OA Entertainment, sadyang nagkita ang magkaibigan para kumain. Sa ngayon, abala si Jennie sa ila-launch na bagong single next month. Pinalaya na ang nakulong na aktor na si Ricardo Cepeta. Sa in-upload na reels ng kaibigan niyang si Nadia Montenegro, pinakitang napirmahan na ng judge ang release form para sa provisional liberty ng aktor. Tampok din sa video ang ilang larawan ni Ricardo sa kulungan. 11 buwan ding nakulong si Ricardo dahil sa kasong estafa. Sa Julius Babaw Unplugged last year, pinabulaanan ni Ricardo ang lahat ng akusasyon sa kanya, lalo't endorser lang siya ng nadawit na kumpanya. May update ang ating Good Morning Kapatid host, Dimples Romana, sa showbiz hiatus ng kanyang best friend na si Angel Locsin. In an interview, sinabi ni Mama Dimps na busy enjoying life as a wife si Angel. Hindi na rin gaanong active sa social media si Angel. Paminsan, bumabiyahe rin para magbakasyon si Angel kasama ang kanyang mister na si Neil Arce. Ayon pa sa isang source ng philstar.com, taliwas sa mga kumakalat na chismis, hindi rin buntis si Angel. Nauna lang nasabi ng showbiz columnist na si OG Diaz noong Enero na wala pang planong bumalik sa showbiz si Angel. 2 taon na siyang nasa hiatus. Susunod. Ospital sa Naga City, Cebu, iimbestigahan dahil sa pagkamatay ng 2 taong gulang na lalaki. At mangingisda sa Infanta Quezon ay 1 buwan nang nawawala, nasagip. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kapapasok lang po ng balitang ito, pinakontempt si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa pagdinig ng House Quad Committee ngayong gabi. Tingin ng ilang kongresista, nagsisinungaling at umiiwas sa tanong si Go dahil dyan ikukulong siya hanggang sa susunod na pagdinig. Panibagong pagkatake na naman ang naitala sa Lebanon na galing umano sa Israel. Sa kuha ng video, kitang biglang pagsabog sa isang gusali. Isang walkie-talkie raw ang sumabog. Ayon sa Lebanese government, 20 ang patay at higit 400 ang sugatan. Bukod pa dyan sa 12 nasawi matapos ang pagsabog ng isang pager sa Beirut nitong Martes.
dahil tinatarget na umano ang linya ng komunikasyon sa Lebanon. Itinuturing na yan na pinakamalaking security breach sa kanilang bansa. Patuloy naman na sinisisi ng Hezbollah ang Israel at ginigiit nitong gaganti sila. No comment naman dyan ang Israel. Susunod, 2 taong gulang na bata sa Cebu namatay daw dahil sa maling diagnosis sa ospital. At supermoon na silayan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at Amerika. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Halos butot balat na ng masagip ang isang mangingisdang taga Quezon na isang buwan na palang nagpapalutang-lutang sa dagat malapit sa Batanes. Pasado alas 12 kaninang tanghali, namataan ng isang cargo vessel ang palutang-lutang na bangka. Nang siyasatin, dito na nakita ang 50 anyos na si Robin Dehilo. Kwento ni Dehilo, umalis siya noong August 4 sa Infanta, Quezon para mangisda. Naubusan siya ng gasolina pagdating sa dagat na sakop ng Dilasag sa Aurora, kaya hindi na siya nakauwi. Mula noon ay nagpalutang-lutang na siya sa dagat. Agad na isinugod si Dehilo sa ospital. Nagkikipag-ugnayan na mga otoridad para ipaalam sa kanyang pamilya na ligtas ang mangingisda. What's up mga kapatid? I-defend ni Pinoy boxer Melvin Gringo Jerusalem ang kanyang World Boxing Council minimum weight title kontra Mexican Luis Flechita Castillo sa Linggo. Sinabi ng boksingero sa kanyang press conference kanina, bibigay daw niya ang lahat na makakaya niya para manalo. Matindi din ang kanyang kalaban na 21-0, 13 doon ay galing sa knockout at may height and reach advantage pa siya kontra kay Jerusalem. Binanggit din ng Pinoy na lumalaban siya sa mga southpaw punchers at mas matatangkad para masanay na sa mga katulad ni Castillo. Itong laban na ito, inaalay ko talaga ito sa Pilipinas at sa lahat po na naniniwala po sa akin, sa team namin. Ito na yung chance po para magdepensa po tayo sa WBC belt. At sarili ko po, isugal ko dito para manalo sa laban. Maraming salamat po. Sa UAAP naman, come from behind win para sa UE Red Warriors kalaban ng FEU Tamaraos 56-51. Pinaunahan sila ni Ethan Galang na nag-take over sa last 2 minutes para habulin ang 10-point lead ng FEU. May pagkakataon pa sana si Joric Bautista matabla ang laro pero hindi niya napasok ang attempt. Sa sunod na laro, nagpakita ng lakas ang UP Fighting Maroons at tinambakan ng NU Bulldogs 89-62. Maganda agad ang simula ng Maroons na lamang na ng 27 points pagpasok ng halftime. Breakout performance ang nakuha nila galing kay Mark Belmonte na nagtala ng 23 points, 3 rebounds, 2 assists, 1 steal and 1 block. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kakaibang tanawin ang kinagiliwan ng mga Pinoy kagabi. Yan ang tinatawag na super moon o harvest moon kung tawagin. Ibig sabihin yan, Jiggy, pinakamalapit ang buwan sa mundo. Aba, kaya naman picture perfect po. Ang natunghayang buwan sa Panglao, Bohol, kagabi. Abay, kuhang-kuha po kasi nito yung pambihirang ganda ng harvest moon. Mas lalong naging agaw eksena ang buwan ng kuminang ito habang nasa ibabaw ng dagat. At nagpaliwanag din ang supermoon sa kalangitan ng Cadiz City, Negros Occidental. Ang pambihirang celestial event, nasilayan din dyan sa China. Kaya ang mga taga roon, todo tingala. Sa Venezuela naman, double treat din ang natunghayan. Nasilayan din kasi roon ang partial lunar eclipse sa kasagsagan ng supermoon.
Binunyag ng Philippine Ports Authority ang nasa kalahating milyong sako ng imported na bigas na sinasadya raw itambak muna ng mga importers sa Port of Manila. Hinala ng hensya, iniipit sa pantalan ang mga bigas para ipitin ang supply at pataasin ang presyo sa merkado. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Personal na pinakita sa media ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago ang daan-daang mga container na yan na punong-puno ng mga imported na bigas. Ilang buwan na raw nakatenga sa Manila International Container Terminal sa Port of Manila ang mga ito, pero hindi pa rin kinukuha ng mga consignee o importer. Napasugod tuloy sa Port of Manila kanina si Santiago nang sisihin ng Department of Agriculture ang mabagal umanong operasyon ng mga pantalan sa bansa. Dahilan kaya hindi raw mailabas ang mga inangkat na bigas sa merkado. Pero depensa ng PPA, mga consignee ng imported na bigas ang dapat hinahabol ng DA dahil ginagawa nilang bodega ang pantalan. The fact na nandito na yung bigas, ready for release na at pwede nang ipamahagi sa merkado at hindi pa pinamamahagi, matatawag na nating hoarding yan. Tansya ng PPA, halos kalahating milyong sako ng bigas o nasa 24 million kilos ang nakatiwangwang sa halos 900 container sa MICT at South Harbor. Karamihan po dito sa mga consignees po na ito ay naghihintay lamang po na tumaas ang presyo ng bigas sa merkado bago po nila ilabas. Sa dami ng nakatenggang bigas sa pantalan, naniniwala si Santiago na kaya nitong pababain ang presyo ng bigas kapag nailabas ng mga ito sa merkado. Para maiwasan ang hoarding sa pantalan, pinag-aaralan ngayon ng PPA na doblihin ang penalty sa mga consignee na hindi agad kinukuha ang mga dumating na container. Any cargo, libre ang storage yan within the first 5 days. Beyond 5 days, doon na nagkakaroon ng storage fee na 700 pesos na after 10 days ay additional 5,000 pesos ang penalty. Limitado lang sa pagpapatakbo ng mga pantalan ang trabaho ng PPA, kaya aminado ang ahensya na wala silang habol sa mga importer na tinitenga mga bigas sa pantalan. Dahil dito, nanawagan ng PPA sa DA na maghigpit lalo sa mga consignee bago sila bigyan ng importation permit. Bilang babala sa mga pasaway na importer, isa sa publiko na rin umano ng PPA sa susunod na buwan ang mga pangalan ng consignee. Starting October 1, makakaasa kayo that yung listahan will be provided to all of you sa media and it will be published regularly every month. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Agad na nakapagpiyansa ang dating Budget Undersecretary na si Lloyd Christopher Lau na sangkot sa manuwalyang pagbili ng medical supplies sa Pharmaly noong pandemya. Nagbabalik si Gio Robles. Nahuli pero nakalaya rin agad ang dating Budget Undersecretary at Officer in Charge ng Procurement Service ng Department of Budget and Management na si Lloyd Christopher Lau. Naaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Davao City si Lau magtatanghali kahapon. Nakita namin pumasok yung asawa niya. Dumiretso sila sa court. So but along the way, pagkagaling nila doon sa court, paglabas nila, doon na natin nakuha. Pansamantalang kinulong si Lau at isinailalim sa booking procedure sa tanggapan ng CIDG Davao Region. Pero nakapagpiyansa rin agad ng 70,000 piso kinahapunan. Agosto nang kasuhan ng graft ng Sandigan Bayan si Lau at si dating Health Secretary Francisco Duque III. Dahil ito sa maanumalyang pagbili ng medical supplies noong COVID-19 pandemic. 41 billion pesos na pondo ng DOH ang iligal na inilipat sa PSDBM noong 2020. Si Lau ang namamahala sa PSDBM nang ibigay sa kumpanyang Pharmaly ang bilyong-bilyong pisong kontrata sa COVID kits. Ikinadismaya naman ni dating Senador Richard Gordon ang mabilis na paglaya ni Lau. Siya kasi ang nanguna sa investigasyon noon ng Senate Blue Ribbon Committee sa Pharmaly. Kaya giit niya, dapat mas mabigat na reklamo na walang piyansa ang isinampa sa dating budget official. Nakakalungkot, medyo mababa masyado yung bail. 90,000. Dapat talaga, with all due respect to the ombudsman, ang final nila ay plunder.
Matatandaang Hunyo nang sabihin ni dating DOH Secretary Duque na direktiba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbili ng bilyon-bilyong pisong COVID supplies. Kaya si Gordon, kumbinsido na si Duterte ang protektor umano ni Lau at mga kasabwat nito sa Pharmaly. Minumura niya ang COA, nag-expose na ang COA. Minumura niya kami sa Blue Ribbon. Sinasabi niya, hindi ko papayagan mag-attend. Inutusan niya ang cabinet, huwag kayo mag-attend ng hearing ni Gordon. Sa ngayon, umaasa si Gordon na bubuksan ng Department of Justice ang kaso ng Pharmaly. Si Senator Risa Ontiveros naman, na isa rin sa tumutok noon sa investigasyon, umapila kay Lau na ituro na kung sino-sino ang mga nasa likod ng naturang korupsyon. Time to face the music, Attorney Lau. Oras na para harapin mo ang mga kaso laban sa'yo. Aminin na rin sana kung sino nga ba ang mga big boss na may pakana at nakinabang sa korupsyon sa bilyong-bilyong COVID-19 funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Itinanggi ni dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa na may banta noon sa buhay ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Sa isang pahayag, kinumpirma ni de la Rosa na nakausap niya nga si Mabilog bago ito nagtago. Pinapunta niya raw ito sa Camp Crame noon at tiniyak ang kanyang kaligtasan. Pinangakuan din daw niya si Mabilog na kukumbinsihin niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte na matinong tao ang dating alkalde. Umuo naman daw sa kanya noon una si Mabilog. Pero tumawag raw ito ulit kalaunan para sabihin na hindi na siya tutuloy dahil may nagpayo sa kanya. Sa kabila nito, iginiit ni Bato na hindi niya inimbitahan sa Crame si Mabilog para ipapatay. Desidido na ang COMELEC na magsagawa ng internet voting para sa mga Pilipino sa ibang bansa sa 2025 national elections. Malaking tulong daw ito para tumaas ang bilang ng mga overseas Filipinos na boboto sa darating na eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Nang hihinayang daw ang COMELEC na tuwing eleksyon, kakaunti lang ang nakakaboto nating mga kababayan na nagtatrabaho o naninirahan abroad. Noong 2022 elections, 600,000 mula sa 1.6 million registered overseas voters ang bumoto. Dalawa pa lang daw kasi ang paraan para makaboto sila. Voting personally, going to the embassies or consulate. And number two, voting by mail. Ang problem po, almost 90% ng mails na pinapadala namin hindi po binabalik ng mga kababayan po natin. And so, yung pong pupunta sa embahada at konsulada, medyo malayo po talaga yon. Kaya para mas madali ang pagboto ng mga Pilipino sa ibang bansa, napagdesisyonan ng COMELEC na magsagawa ng internet voting sa parating na national at local elections sa 2025. Bagamat hindi pa na ipapasa sa Kongreso ang Overseas Electronic Registration and Voting Bill, itutuloy na raw ito ng COMELEC. Ang COMELEC ay otorisado na maghanap ng ibang paraan ng pagboto basta magkasubmit kami ng report sa ating Kongreso. Mukhang nakalagay naman po sa batas, with all due respect, ay hindi humingi ng permission o approval ng COMELEC kung hindi ng Kongreso kung hindi isubmit ang report sa Kongreso. So yan po ang interpretasyon namin at yan po yung aming ginawang resolution kung kaya po tayo magtutuloy-tuloy sa internet voting. Dagdag pa ng COMELEC, malaking ginhawa ang internet voting para sa mga Pilipino sa ibang bansa. Hindi na nila kasi kailangan pumunta sa mga konsulada. Inaasahan din nilang mas marami ang makakaboto sa pamamagitan ng internet. Magkakaroon pa rin po tayo ng canvassing sa mga counting and canvassing sa mga embassies and consulate natin. Ang kagandahan lang po, hindi na pupunta yung mga kababayan natin. They will just use their cell phones, iPads and laptops. Pero may ilang bansa na hindi pwedeng magsagawa ng internet voting, gaya na lamang sa China, Russia at Iraq. Sa mga ganitong kaso, ipapadala na lang mismo ang voting machines at mga envelope na may lamang balota sa mga kababayan natin para makaboto pa rin sila. Ginagarantiya rin ng COMELEC na magiging safe at credible ang isasagawang internet voting. Oras daw na maging matagumpay ito, isusulong ng COMELEC na isagawa na rin ito sa loob ng ating bansa para sa ating mga kababayang nakatatanda at may kapansanan.
Sa parehong pagdinig, nagsumbong ang COMELEC sa Senado tungkol sa tinapyasang pondo ng kanilang ahensya. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, 49.74 billion pesos ang hinihingi nilang budget para sa 2025. Pero ang binigay lang sa kanila sa ilalim ng National Expenditures Program ay 35.47 billion pesos. Apektado tuloy ang pondo para sa pag-train ng mga guro. Pag po kasi tinitrain natin yung mga teachers, especially sa bawat probinsya, ay meron nagre-rent po ng place kung saan sila, pati po kasama yung pagkain, yung transportation. So medyo may konti lang po tayong problema doon. Pero mas malaki raw ang epekto ng budget cut sa barangay at SK elections. 8 bilyong piso raw kasi ang nawala sa orihinal na request nila na pondo. Gagamitin daw sana ito sa pagkuha ng support staff sa mga presinto. Nawala rin daw ang 2,000 pisong honoraria sa mga guro na magjo-duty sa eleksyon. We understand the fiscal space na meron po tayo, pero yung sana po sa amin po talaga maibalik po kahit konti sa barangay and SK elections kasi po 8 billion po yung nawala doon, Madam Chair. Sa ngayon, na-refer na sa plenaryo para sa deliberasyon ang pondo ng COMELEC, pero hindi pa tiyak kung maibabalik ang nawalang 14 billion pesos sa kanilang proposed budget. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Paghahandaan naman sa 2025 elections, naglabas na ng guidelines ang COMELEC sa paggamit ng social media sa eleksyon. Nasa Frontline balitang yan si Mon Gualvez. Mahigit isang linggo bago ang filing ng Certificate of Candidacy, inilabas ng COMELEC ang guidelines para sa pangangampanya online sa darating na 2025 midterm elections. Base sa COMELEC resolution, kailangang iparehistro ng mga kandidato ang lahat ng kanilang internet-based campaign platform. Kasama riyan ang mga gagamiting official social media account at pages, websites, podcasts at vlogs na dapat maiparehistro hanggang bago mag-December 13 ngayong taon. Alam natin ang 2025 election onwards, labanan ito ng makabagong teknolohiya, labanan ito ng pwedeng foreign intervention or interference sa pamamagitan ng social media. And therefore, we will not just be sitting ducks here. We will fight, we will regulate, and in order to ensure equal opportunity, equal access for all. Pinapayagan na rin ng COMELEC ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI, pero dapat may deklara raw ito ng tama. Ang mahigpit nilang ipinagbabawal ang deepfake o pagmanipula sa mukha at boses ng isang personalidad para magpakalat ng maling impormasyon. Hindi rin daw nila palulusutin ang anumang pagpapalaganap ng fake news. Actually, inaamin naman natin na napakahirap talagang i-cover ang lahat. Pero at least, sana ma-appreciate ng mga kababayan natin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito ng COMELEC. Doing something to combat yung mga malicious na mga information, fake information, misinformation, and disinformations. Bukod sa mga reklamong isasampa sa COMELEC, pwede rin magmotopropyo ang ahensya o sila na mismo maghain ng kaso kapag may nakitang paglabag. Paglilinaw ng COMELEC, walang specific na bilang ng mga social media account na kailangang iparehistro ng kada kandidato. Isang malaking hamon din kasi sa ahensya ang nasa 15 tauhan lamang ng task force na tututok dito. Dahil dyan, pinag-aaralan din ng COMELEC na mag-hire o magdagdag pa ng mga tauhan para sa Task Force KKK o Katotohanan, Katapatan at Katarungan. Ang lahat ng mga masasangkot na kandidato nakatakdang pagpaliwanagin ng COMELEC. Pwede sila makasuhan ng election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code na maaaring magresulta sa kanilang diskwalifikasyon. Suportado naman ng election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang hakbang ng COMELEC. Umaasa silang magkakaroon nito ng positibong epekto sa kanilang kampanya laban sa fake news, maging sa siraan ng mga kandidato at sa pagiging online trolls ng mga campaign staff. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nausisa sa budget hearing ng Department of National Defense ang tungkol sa mga military exercise sa Pilipinas. Nakakaapekto raw kasi ito sa kabuhayan. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mga military exercises gaya ng balikatan sa iba't ibang parte ng bansa ang pinunan ng ilang mambabatas kanina sa budget deliberation ng Department of National Defense. Ayon kay ACT Teachers Party List Congressman Franz Castro, nakatanggap siya ng impormasyon na naaapektuhan daw nito ang hanap buhay ng mga mangingisda at magsasaka. Mukhang napipigilan yung kanilang mga economic activity
So to the detriment po ng ating mga kababayan naman, no? Sa alba, ginagamit yung ating katubigan, yung ating dagat sa mga balikatan exercises. May ginawa pang pagpapasabog, no, ng barko. Sagot naman ni Agusan del Norte 1st District Congressman Jose Aquino II na sponsor ng budget ng DND. Ang ating pong programa, bago mag-umpisa po ang balikatan ay bumababa po sa community, sa LGU na magiging affected at bago mag-umpisa ay namimigay po ng katulad ng AX, TUPAD. Sinisiguro rin daw ng Armed Forces of the Philippines ang kaligtasan ng mga residente kung saan ginagawa ang mga pagsasanay. Pero giit ni Castro, dapat makonsulta mismo ang komunidad at matiyak na hindi naaapektuhan ang kanilang hanap buhay. Isinasagawa ang balikatan exercises sa pagitan ng tropa ng bansa at ng Amerika alinsunod sa Mutual Defense Treaty at Visiting Forces Agreement ng dalawang bansa. Pero sabi ni Castro, hindi raw dapat nagiging tila military exercising ground ang iba't ibang parte ng bansa. Baka nagagamit ito or magpo-provoke lang ito ng kinakatakutan natin na gera with the other countries na kung saan nakikipaggera din ang US. So ayaw natin yan na mangyari. Nabusisi rin sa deliberasyon ang tungkol sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites o yung mga base militar ng Pilipinas kung saan may access ang mga sundalong Amerikano. Sa ngayon, may 9 na EDCA sites sa bansa at wala pa namang planong dagdagan sa 2025. Sa huli, lumusot sa plenaryo ang panukalang higit 250 bilyong pisong budget ng DND para sa 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, kasama sa mga i-recognize ng PBA Press Corps ang veteran trio ni L.A. Tenorio, Ian Sangalang at Cliff Hodge sa 30th Awards Night sa September 24. Pinangalanan na Defensive Player of the Year si Cliff Hodge na nag-average ng 9.6 points, 5.3 rebounds, and 3.2 assists habang nagko-contribute ng maraming hustle plays. Malaki ang naging ambag niya sa unang PBA Championship ng Meralco Bolts sa Philippine Cup last season. Makukuha naman ni Tenorio at Sangalang ang Bogs Adornado Comeback Player of the Year Award dahil sa kanilang tibay kontra mga career-threatening illnesses. Nanalo si Tenorio sa kanyang Stage 3 colon cancer battle habang nalampasan ni Sangalang ang hyperthyroidism at pareho na silang naglalaro muli para sa kanilang mga koponan. Sa ibang sports news, magre-retire na si veteran sports insider Adrian Wojnarowski. Isa sa mga pinaka-inaabangan at pinaka-pinagkakatiwalaang newsbreaker si Woj, pero nag-decide siyang tumahak ng ibang career bilang general manager ng men's basketball program ng kanyang alma mater, St. Bonaventure. 2000s pa lang naging pioneer na si Woj sa media at eventually sa social media pagdating sa mga NBA transactions. Isa siya sa mga nagbigay daan para sa ilan pang insiders na sumunod sa kanyang mga yapak at habang buhay siyang magiging legend pagdating sa news breaking. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Higit 50 ambulansya at halos 3,000 ektaryang lupaing pangsakahan ang pinamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa Iloilo ngayong araw. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Halos 2,000 magsasaka ang nabigyan ng titulo at Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa Panay Island. Pinangunahan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang awarding ng halos 2,700 na ektaryang lupain sa mga benepisyaryo sa Aklan, Antique, Capiz at Iloilo.
Laking ginhawa raw ito para sa 75 anyos na magsasakang si Mang Dioscoro na higit 2 dekadang naghintay bago nagkaroon ng sariling titulo. Balik-balik kami sa DAR para mabigyan kami ng ganitong karapatan. Kasi kang 2,000 pa binigay sa amin yung clue. Masaya kami dahil nasa amin na yung namin, yung titulo. Bukod sa karapatan sa sariling lupain, hindi na rin daw kailangang magbayad ng utang o buwis ng mga magsasaka. Kabilang na riyan ang amortisasyon at estate tax alinsunod sa New Agrarian Emancipation Law nitong 2023. Ang mas mahalaga rito ay ang pagbabago sa buhay ng halos 2,000 magsasakang nagtatanim ng pag-asa sa lupa na ngayon ay pag-aari na ninyo. Yung pong pag inaalala ninyong amortisasyon na palaki ng palaki ang utang, hindi nyo naman na isasaka ang inyong lupa. Lahat po ng utang na yan, bura na, hindi nyo niya kailangan alalahanin. Pinangunahan din ni PBBM ang pamimigay ng 51 patient transport vehicles sa lungsod ng Pasig sa Iloilo. Nakatanggap ng tigi-isang ambulansya ang ilang lungsod at bayan sa Aklan, Antique, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Higit 400 ambulansya na raw ang naipamahagi ng gobyerno sa local governments sa labas ng Metro Manila simula Hunyo 2022. These vehicles will ensure that help will arrive without delay. Whether it is transporting patients from flooded areas during a storm, delivering medical supplies, at the end of the day, true public service is not just about showing up. It's about getting there on time, every time. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. Ilang kilalang personalidad pa rin ang nanguna sa pinakahuling senatorial survey na ginawa ng Octa Research Group. Base sa tugon ng Masa third quarter survey ng Octa, 6 na mga pangalan ang pwedeng makapasok sa top 5. Numero 1 sa listahan ang magkapatid na sina Erwin at Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senator Bongo, dating Senator Ping Lacson at si Senator Bong Revilla. Bukod sa 6, may 9 na iba pang pangalan ang lumabas na may statistical chance na manalo sa pagkasenador. Kabilang dyan ang kilalang health advocate na si Doc Willie Ong. Ginawa ang survey noong August 28 hanggang September 2, kung saan pinapili ang 1,200 respondents ng 12 pangalan na gusto nilang iboto sa pagkasenador kung sa survey period ginawa ang eleksyon. Sabay-sabay na pinasok ng mga hacker ang X-account ng SM, GMA Network at ABS-CBN News kanina madaling araw. Sa post ng hackers account ng mga nasabing kumpanya, kagagawan daw ito ng Solana na isang cryptocurrency platform. Inimbestigahan na ng SM Supermalls ang insidente. Hindi naman daw nito naapektuhan o na-compromise ang mga pribadong impormasyon ng kanilang customers. Nagpatupad na rin sila ng mas maigpit na seguridad para sa kanilang social media accounts. Na-recover naman agad ang mga naapektuhang accounts. Sinubukan din ng News 5 na kunan ng pahayag ang GMA Network at ang ABS-CBN News pero wala pa rin silang sagot. Paalala naman ng Department of Information and Communications Technology, siguraduhing regular na binabago ang mga password at magkaroon ng two-factor authentication para maiwasan ang ganitong insidente. Misdiagnosed, yan ang paniniwala ng isang ina matapos mamatay ang kanyang 2 taong gulang na anak sa isang pagamutan sa Naga City, Cebu. Kwento ni Charmy Sireno na ospital ang kanyang anak nitong September 2 dahil sa lagnat at pananakit ng tiyan. Pero habang ginagamot, nagkumbulsyon si Baby IZ. Tinurukan daw ng pampakalma ang kanyang anak pero pagkatapos ay hindi na raw dumilat ang bata. Ang sabi ng doktor dito po is yung anak ko may meningitis without man lang po na nag-recommend sila na magpa-CT-scan kami. Then pagdating na po namin sa Soto, mali po yung findings nila sa anak ko. Doon po nalaman sa Soto na critical na pala yung sitwasyon ng anak ko. Pagkalipas ng 8 araw, saka pa lang nailipat ng ibang ospital si Baby IZ. Pero kritikal na raw ang kondisyon ng bata. Nitong September 15, binawian ng buhay ang sanggol. Brain herniation o pamamaga ng utak ang sanhi ng pagkamatay. Ayon sa DOH, Central Visayas, posibleng hindi nakita ng unang ospital na mayroong bukol o cyst
sa isang bahagi ng utak ng bata. Nangako naman ng lokal na pamahalaan na paiimbestigahan ang insidente. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamunuan ng ospital na unang gumamot kay Baby IZ. Abiso po sa mga customer ng Maynilad, pansamantalang mawawala ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila at Cavite simula mamayang gabi. Mawawala ng tubig ang ilang lugar sa Maynila, Makati, Pasay, Las Piñas at Parañaque sa Metro Manila. Gayun din ang ilang lugar sa Cavite City at mga bayan ng Bacoor, Imus, Kawit, Noveleta at Rosario sa Cavite. Magsisimula yan mamayang alas 10. Ayon sa Maynilad, kinakailangang i-repair ang nasirang pipeline sa bahagi ng Delpan Avenue sa Maynila. Pinapayuhan naman ang mga apektadong customer na mag-ipon ng sapat na tubig. Si Maynilad Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Naghatid ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa mga nasunugan sa Tondo, Maynila. Nagbigay ng pagkain ang Alagang Kapatid kasama ang PLDT Smart Foundation na mahagi rin ng tuwalya sa mga nasunugan ang mga pribadong partner. Katuwang din ng Alagang Kapatid sa pamamahagi ng tulong ang ilang volunteer at Manila Police District. 1,000 pamilya ang nasunugan sa Aroma Compound. Nananatili sila ngayon sa evacuation centers. Ito yung agarang tugon ng Alagang Kapatid Foundation dito nga sa kalagayan ng ating mga kapatid dito sa Tondo, Maynila. Kung ito naman ay pantawid gutom para sa araw man lang na ito. At katuwang natin dito ang PLDT Smart Foundation at ang PLDT and Smart para natin mapagsilbihan man lang ng pampainit man lang ng sikmura itong ating mga kapatid na nasunugan. Muling napanalunan ang jackpot sa Hello Willie ng programa ng bayan na Will to Win. Kanina, swerteng natawagan ni Kuya Willie Revillame si Jasmine na taga Santa Maria, Bulacan. Isang balut vendor si Jasmine na nagsisika para sa kanyang pamilya. Dahil nasagot niya ang tanong ni Kuya Willie, nabigyan siya ng chance na mapaspin a wheel. Sa ruleta, nakuha naman niya ang jackpot prize na 140,000 pesos. Para matulad kay Jasmine, tuloy-tuloy lang ang pagtutok sa Will to Win, 5 p.m. bago mag-Frontline Pilipinas sa TV5. As a dobber naman ang peg ngayon ni Joshua Garcia bilang first Pinoy star na magbo-voice over sa isang karakter sa Filipino dubbed Inside Out 2 na ipalalabas sa Disney+. Ang feels tungkol dito ni Joshua, ibinahagi niya sa atin. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Morfori. Isa pa with all the feels. Joy! Isa pa with all the feels. Sadness! Isa pa with all the feels. Anxiety? Aba! Joshua Garcia in his dubber era na talaga. Siya lang naman ang kauna-unahang Pilipino napili bilang voice-over star na si Lance Slashblade sa Filipino dub version ng Inside Out 2. Ipapalabas na yan sa Disney Plus Philippines sa September 25. Sa chikahan natin with Josh, layo nitong hikayatin ng mga kabataan, lalo na mga exposed sa social media na mas tangkilikin ang pagkasalita ng Filipino. Nosebleed na nga ako sa pamangkin ko. Ipilit mo. Sana, oo. Ako na mag-ano ng remote. Bukod sa kanyang box office movie na Unhappy for You na tumabo ng higit 300 million pesos sa takilya, hindi raw naisip ni Joshua na nasa bingo cards niya ang maging Disney Plus talent ngayong taon. Nakatulong nga sa kanyang craft bilang aktor ang pag-aaral sa pagiging voice artist. Sabi ko, gawin ko na. For experience din kasi sobrang fan din kasi ako ng mga animation. Growing up, alam mo naman, di ba, tayo. Ang Inside Out 2 na ang highest grossing animation at 4th highest grossing film ever sa Pilipinas. Pumatok din kasi ang pagpapakilala kay anxiety, kung saan maraming nakarelate na audience, lalo na after ng lockdown. At speaking of na anxiety. Once, yes, nangyari siya sa akin na hindi ko na-expect na anxiety siya. As in, out of nowhere nalalabas siya na nanginginig ako, tapos parang wala akong grip. As in, ibang ano siya, ibang pakiramdam. Bigla na lang siyang lumabas. Kailan to? Tagal na siya, 2022.
Buti na lang daw, all joy na ang nadarama ni Josh ngayon na busy sa kanyang upcoming serye na It's Okay to Not Be Okay. Next month nga, sa kanyang birthday, sa lock-in taping sa Bacolod niya ito ipagdiriwang kasama ang leading lady na si Ann Curtis at co-star na si Carlo Aquino. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At bago po magtapos, sabi nga namin kanina, ayan na, namatay ang kanila. Kunyari na lang, kunyari na. Happy birthday to you! Hoy, bawal daw yan. Abol. Huwag daw sisindihan ulit. Para may wish. Ay, talaga? Standby. Ganun ba yun? Standby lang. Bakit? Huwag daw Kakaiba namang sisindihan lighter. ulit. Kasi napatay na yung ilaw. So pwedeng mag-pretend na lang to blow. O, sige. Sige, happy birthday! Thank you so much, Frontline Pilipinas family. Maraming salamat. And it's such an honor to be here every night habang wala ang ating Kalad Karen na ngayon ay syempre ang haba-haba pa rin ng hair. Maraming salamat. And of course, kanina nabanggit ko rin sa Good Morning Kapatid sa buong TV5 family ko. Maraming salamat. Happy 24th birthday. Mentally 24 po. Maraming salamat. Pretend blow, make a wish. Ayan. Happy birthday. Thank you, Tito Mikey. Kasi si Tito Mikey, oh my God. Na-stress ako kaya pala. Kasalanan niya kaya nawala yung apo. Alam mo naman si Tito Mikey, laging may ganap. Kung hindi dumadaan ng ganun sa harap. Kainin na natin. Pagkatapos ito, no? Kainin na natin yan. Agahan natin ang celebration. Ito, hinihintay natin ang celebration. 97 days na lang. Pasko na. Yan ang mga balita at impormasyon dapat yung malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. At kami po ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.